Mula hobby hanggang negosyo, alamin natin kung paano itinaguyod ng isang successful personalized gifts business na nagsimula lang sa simpleng hilig sa arts and crafts. Dito lang yan sa Negosyo Tayo. This holiday season, paniguradong marami sa atin ang naghahanap ng magandang pangregalo para sa ating mga kaibigan, kapamilya, kakilala, or special someone. Kaya naman isang personalized gift business ang aming pinuntahan upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hello mga kanegosyo, with me is business owner Miss Kian Telan. Hi Miss Kian. Hello po. Miss Kian, tell us more about your business. Nag-start yung business ko nung mga anak ako sa first baby ko kasi naghahanap ako ng sideline para makahelp sa husband ko. So anong naisip mo? Bakit itong business ang pinasok mo? How did you conceptualize your business? Since high school po, mahilig na ako sa mga arts and crafts. Tapos, meron akong mga inaaral na mga machines like yung machine na ginagamit ko ngayon sa mga personalized. And then doon ako nag-start kasi gusto ko ibalik yung hilig ko sa crafts tsaka sa mga arts. Pag ganito ba, usually para sa mga gusto rin pumasok sa ganitong business, kailangan ba ng mataas na kapital para makapagsimula? For me po, nung nagsimula ako, medyo mataas or medyo mahal yung magiging machine na gagamitin. Pero kung magiging madiskarte tayo, meron akong mga kakilala na ang ginagawa nila is kumukuha muna ng orders and then nagpapagawa ng mga vinyl stickers. Tapos yun yung idinidikit nila sa mga mug, sa mga notebook, and then sa mga bags. So, nung sinimulan mo to year 2022, kamusta ang reception ng mga tao dito sa business mo? May time na mahina, pero may time na malakas during December kasi pinang-gift nila sa mga friends nila, sa families, and then lumalakas pa siya lalo kasi pinang-gift din sa mga weddings, lalo na yung mga abakabags namin. Ano bang struggles and yung mga problema na kinaharap mo while building this business? Madami ng mga tao na gumagawa ng mga personalized na mas mababa yung price. Yun yung pinaka-worry ko. So, ang ending, minsan, dun sila kukuha. Pero ang ginagawa ko, ina-assure ko yung mga clients ko na yung mga ginagawa kong products is quality talaga. Hindi basta-basta nasisira or natutuklap, natatanggal. Ano bang mga business tips ang pwede mong ibigay dun sa mga aspiring entrepreneurs na gusto rin magsimula kahit sa bahay lang? Di ba yung mga stay-at-home mom, maganda itong pangsimulang business nila. If they wanna try business and have passive income. Ang mabibigay kong mga tips sa ating mga moms, katulad kong first-time mom na naghahanap ng mga pagkakakitaan, sumali lang kayo sa mga Facebook page kasi nung time na nagsimula akong sumali, mas dumami yung naging client ko. Mas dumami yung bumibili sa akin at mas So, nakilala it's like yung an page online ko. community for Yes, business. opo. So sa mga kanegosyo natin, no, Kian, bakit ba importante ang magnegosyo? Para sa akin, importante yung magnegosyo para magkaroon tayo ng income, though hindi naman siya araw-araw malakas, meron ding may time na mahina, pero at least meron pumapasok sa ating income na nakaka-help para matulungan tayo sa mga kailangan natin sa araw-araw. Sa pagnenegosyo, kailangan mo maging creative at innovative para ang iyong business ay mag-stand out. Mas agaw pansin, mas malaki ang kita. Yan ang aral na ibinahagi sa atin ng business owner na si Ms. Kian Telan. Next episode, isa na namang business story at business tips ang aming ibabahagi sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!